Isipin mo na hawak mo ngayon ang isang patong ng mga dokumento, isang memo na may kakayahang magpatigil sa pagpapatayo ng mga nagtataasang kondo. Pati yung mga malalaking subdivisions na nakikita mo araw-araw. Oo, eksakto. Kasi kapag tinignan mo yung mga financial projections ng mga real estate developers natin ngayon, siguradong may malaking pagbabago silang ginagawa. Ako nga pala si Rex. At kasama mo naman ako, si Rixel. At para sa iyo na nakikinig at sumasabay sa kape natin ngayon, nandito tayo para sa isa na namang masinsinang pag-aaral. Ang pag-uusapan natin ay isang napakalaking shift sa rules ng laro pagdating sa real estate development dito sa Pilipinas. O DHSUD, Memorandum Circular Number 2016-004. Na nakabase ito doon sa naging presentation ni Engineer Carmela D. Austria, tama ba, Rexel? Correct. Pero ang talagang nagpaapoy sa isyong ito, yung pinagmulan mismo ng memo. Ito yung Department of Justice Opinion Number 4 Series of 2026. Pumutok ito noong February 6, 2026. At para maintindihan natin kung bakit parang nahulugan ng bomba ang mga developers dahil sa DOJ opinion na ito, kailangan muna nating balikan yung context. Yung history, kumbaga. Oo, yung history. Kasi alam naman natin na sa ilalim ng Republic Act No. 7279 at RA 10884, merong tinatawag na Balanced Housing Development Program or yung BHDP. By law yan, required ang mga developers na maglaan ng portion ng kanilang total project cost para sa socialized housing. Statutory minimum niyan ay 15% para sa mga subdivision projects, tapos 5% naman para sa mga condominiums. Ang logic dyan simple lang Kung kikita ka ng malaki sa pagpapatayo ng high-end na community, kailangan mong tumulong sa pagpapatayo ng pabahay para sa mga marginalized sectors. Exactly, Rex. That is the legislative intent. Pero, ang problema, nagsimula ito noong 2021. Naglabas ang DHSUD ng Department Order Number 2021-004. Oo, yung nagkaroon ng mga requests. Oo, nagkaroon ng requests mula sa industriya, particular na mula sa Chamber of Real Estate Builders Association o CREBA. Humingi sila ng paraan para mapagaan yung compliance. Kasi mabigat nga naman talaga sa bulsa ng mga developers yung buong 15% o 5%. Lalo na kung billions yung project cost mo. SUD, nag-imbento sila ng tinatawag na incentivized compliance. Sa halip na ibigay yung buong percentage, binigyan nila ng malaking discount ang mga developers. Ang naging requirement na lang ay 25% ng nasabing statutory minimum. Grabe. Imagine the savings for a multi-billion peso project, Rexel. Napakalaking tipid nun para sa kanila. Invest na maglabas ng daan-daang milyon, naging barya na lang kumpara dun sa original na hinihingi ng batas. Barya talaga? At dyan na pumasok ang DOJ Opinion Number 04. Dito talaga ako napaisip kung paano tumatakbo yung checks and balances natin sa gobyerno. Sabi kasi ng DOJ, itong ginawang discount na ito, mayroon itong matinding legal infirmities. Ibig sabihin, illegal yung pagbaba ng porsyento. Mismo, ang paliwanag ng DOJ, ang isang administrative agency tulad ng DHSUD ay walang kapangyarihang na baguhin ang mga numerong itinakda mismo ng Kongreso. Hindi mo pwedeng i-override ang isang Republic Act gamit lang ang isang department order. Sabi nga nila, substituting administrative discretion for legislative prerogative is entirely invalid. You can't use ease of doing business as an excuse para ibaliwala ang mandato ng batas. And Rex, if you look at the implications of that DOJ finding, it is massive. Hindi lang nila sinabing mali, sinabi nilang overreach ito ng kapangyarihan. At may isa pa silang nakita, di ba? Yung red flag sa pondo. Oo, napag-aalaman ng DOJ na doon sa naging incentivized compliance, hindi bababa sa 15% ng pondong nakukulikta ay ina-allocate para sa administrative expenses ng mismong DHSUD. Wait, 15% na pupunta sa ahensya. Oo, so isipin mo, hindi lang nabawasan ng malaki yung pondo para sa socialized housing dahil dun sa discount. Yung natitirang barya na nga lang, kinakaltasan pa para pambayad sa operational costs ng opisina. Ayon sa DOJ, improper ito. Kasi ang pondo ng BHDHP ay dapat exclusive na pupunta sa pagpatatayo ng bahay, hindi sa pagpapatakbo ng opisina.
Correct. Kaya mapapaisip ka talaga kung ikaw na nakikinig sa atin ay isang taxpayer o kaya ay advocate ng housing rights, nakakadismaya na ganito ang naging sistema sa loob ng ilang taon. Pero dahil nga dito sa DOJ opinion na ito, tapos na ang maliligayang araw ng mga developers pagdating sa discounted rates. Ang naging direktiba ay ibalik sa buong 15% para sa subdivisions at 5% para sa condos ang kailangang i-comply. Walang labis, walang kulang. Kaya napilitan ng DHSUD na ilabas itong MC 2026-004 para maglatag ng interim guidelines. Kailangan nilang ibalik ang industriya sa tamang linya nang hindi naman nagko-collapse ang buong real estate sector dahil sa biglaang pagbabago ng rules. Isang massive correction ito. At para hindi tuluyang mag-freeze ang mga ongoing at future projects, inilatag ng DHUSUD ang 3 modes of compliance sa ilalim nitong bagong memo. Isa-isahin natin yan, Rex. Ang una ay yung Future Development of Socialized Housing Project. Dito, ang developer mismo ang magpapatayo ng bagong socialized housing na equivalent sa required percentage nila. Pangatlo naman ay yung tinatawag na Other Manners of Compliance na pasok pa rin sa RA 1084, tulad ng pakikilahok sa joint ventures o kaya sa Expanded 4PH program ng gobyerno. Pero ang pinaka-interesante dito at ang may pinakamabigat na epekto sa cash flow management ng mga developers ngayon ay ang pangalawang mode, ang compliance through an escrow account. Dito tayo mag-deep dive talaga. Kasi kung pamilyar ka sa industriya, alam mo na ang escrow account ay standard practice na. Pero ang game changer dito ay kung paano ni-restructure ng gobyerno ang pagpasok at paglabas ng pera. Dahil nga ibinalik sa buong porsyento ang requirement, gumawa ang DHUSUD ng isang phased deposit mechanism. Hindi na pwedeng laway lang o pangako. Hindi na pwede. Para makakuha sila ng permit para sa kanilang main project, kailangan muna nila magdeposito ng initial na 25% ng kanilang kabuang compliance value sa isang escrow account. Cash in vault agad yon. Tapos, yung natitirang 75% ng obligasyon nila, kailangan nilang i-infuse o bayaran sa loob ng 15 buwan. Let's contextualize that for a moment para mas ma-imagine mo. Kung nagtatayo ka ng isang high-end condominium na may total project cost na 2 billion pesos, ang 5% statutory minimum mo para sa socialized housing ay 100 million pesos. Malaking pera yan. Under this new rule, bago ka pa man makapagbenta ng kahit isang unit sa condo mo, kailangan mo na agad mag-lock ng 25 million pesos sa escrow. And over the next 15 months, you need to bleed out another 75 million pesos into that account. Para sa mga developers na sanay na nagre-rely sa pre-selling para punduhan ang kanilang capital expenditure or CAPEX, this completely disrupts their financial modeling. Nakatali ang pera nila at hindi nila ito pwedeng gamitin sa main project nila. At hindi lang basta pagdeposito ang mahigpit dyan, Rex. Yung pag-withdraw ng pera nila. Oo, pinag-aralan ko itong mga rules sa pag-withdraw. Grabe ang friction na inilagay ng DHSUD para lang makuha ng developer yung sarili nilang pera para ipatayo yung socialized housing. Hindi ito parang ATM na pagkailangan mo pambili ng semento, iwi-withdraw mo lang. May 4 na strict release tranches yan. Tag 25% bawat isa. Ang unang 25% marirelease lang upon submission ng development permit ng socialized housing project nila. Meaning, kailangan approved na yung plano. Ang pangalawang tranche na 25% makukuha lang kapag na-approve na yung accreditation at utilization nito sa main project. At yung huling 2 tranches, dyan talaga nagpapakita na kailangan nilang patunayan na may itinatayo silang bahay. Ang ikatlong 25% release ay ibibigay lamang kapag naabot na ang 50% actual physical completion ng socialized housing. In the final 25%, makukuha lang nila kapag 100% nang tapos ang project. This structured release eliminates the risk of developers treating the escrow fund as a mere compliance checkbox without actually delivering the houses. The money only flows when the concrete is poured. Dagdag pa sa pasakit dyan sa mga developers na ayaw sumunod,
Hindi pwedeng bangko lang ang kausap mo sa pag-release ng pondo. Bago mag-release ng kahit anong tranche, yung escrow bank, kailangan muna makuha ng developer ng authority to withdraw and release. Yung AWR. Oo, yung AWR. Galing ito mismo sa Office of the Secretary ng DHSUD o sa designated representative nito. Isang matinding administrative layer ito para i-verify kung totoo nga yung completion reports na sinasubmit nila. At ito ang pinaka-critical na requirement, ha? Explicitly stated sa memo na ang socialized housing project ay dapat mas maagang matapos kesa doon sa main project nilang high-end. Kapag pumalya ang developer na mag-submit ng development permit o ng Certificate of Registration and License to Sell o yung CRLS sa loob ng 1 taon mula na magdeposito sila, alam mo ba mangyayari? Makukonvert as regular funds yung pera nila, di ba? Yes, yung pera nila sa escrow ay mako-convert under the absolute discretion of the DHUSD. Goodbye millions. That is a very powerful mechanism to force compliance. Now, nabanggit natin na kapag nagdeposito sila ng initial 25%, the developer can move forward. This introduces us to the conditional license to sell o yung CLTS. Para hindi tuluyang mag-stall ang operations ng developer once na na-deposit nila yung first 25%, the DHUSD issues them the CLTS. This acts as their lifeline. Pinapayagan na silang magsimulang mag-market. Pwede na magbenta ng mga units sa kanilang main subdivision or condo project kahit hindi pa buo ang pondo nila para sa socialized housing. Lifeline nga siya, Rex, pero kung titingnan mong mabuti, isa itong lifeline na may nakatutok na patalim. Patalim talaga. Kasi ang CLS na ito ay may napakabigat na kondisyon. Meron lang itong maximum validity period na 2 taon. At ang mismong memo, naka-all caps doon sa parteng nagsasabing without possibility of extension. Wala nang pakiusapan, wala nang palugit. Kung lumipas ang 2 taon at hindi mo nakukumpleto yung pagpapatayo ng socialized housing mo o hindi mo na-infuse ng buo yung natitirang 75% mo sa escrow sa loob ng 15 buwan, automatic na may mangyayari. Papasok ang tinatawag na automatic revocation. The term automatic revocation is what terrifies legal departments in these real estate firms. Ibig sabihin nito, kanselado agad ang lisensya nilang magbenta ng kanilang main project. The memo specifically states that this revocation happens without the need for any notice or demand. Hindi na kailangan ng DHUSUD na magpadala ng warning letter, hindi na kailangan ng hearing. On the exact day that the 2-year period lapses and compliance isn't met, their operations become illegal. Any sale they make after that point is unauthorized. At para masigurado na walang maitatagong impormasyon ng mga developers mula sa iyo o sa mga taong bipili ng mga bahay o kondo nila, may inilagay na mandatory transparency rule ang gobyerno. Para itong isang malaking red warning stamp na ilalagay sa mismong titulo o certificate of registration ng main project. Based sa memo, required silang maglagay ng annotation. Nakita ko itong text ng annotation na ito. Hindi ko na babasahin ng buo yung mahaba at napaka-technical na legal text. Pero ang bottom line ng annotation ay ito. The BHDP compliance through escrow agreement executed on ganitong petsa, ipinapaalam nito sa buong mundo na ang developer na ito ay nakatali pa sa isang escrow agreement. Dahil may utang pa silang obligasyon sa batas para sa socialized housing, nakalagay din doon sa annotation na nangangako ang developer na babayaran ng balance ng walang aviso at under a conditional license lang sila. That annotation is essentially a public declaration of debt and a continuous liability. Kung ikaw ay isang savvy property investor or buyer at nakita mo ang annotation na ito sa dokumento ng proyektong gusto mong bilhan, it changes your risk assessment completely. Developer hasn't fully settled their legal obligations with the state yet. Pinoprotektahan nito ang mga mamimili by giving them full transparency na ang project na pinapasukan nila is operating under a conditional status. At para naman sa developer, this acts as a reputational pressure cooker. They want that annotation gone as fast as possible, which means they need to finish the socialized housing fast.
Totoo yan, Rex. Kapag nakita mo yun, alam mo na may ticking time bomb yung developer mo. Ngayon, pag-usapan naman natin kung sino ba ang mga apektado at tinatamaan nitong napakalawak na memo na ito. Hindi lang ito para sa mga bagong itatayong projects bukas. Ang sakop nito ay lahat ng bagong subdivision at condominium projects, pati yung mga developers na may pending applications pa lang as of February 6, 2026. Ito yung petsa kung kailan lumabas yung DOJ opinion. Sapol din sila. Kahit malapit nang ma-approve yung mga papel nila noon, kailangan nilang bumalik sa drawing board para i-recalculate at i-amend ang compliance nila para ma-meet yung buong 15% or 5%. Sakop din ito ang mga deferred projects at yung mga socialized housing projects na meron ng development permit pero wala pang CRLS. Lahat sila reset sa bagong patakaran. And since you brought up the deferred projects, Ruxel, we really need to unpack the deferment option. Because the transition to this new rule is so abrupt, the DHSUD provided a window for developers to ask for a deferment to sort out their compliance strategy. Pero hindi ito open-ended ha. Pwede lang mag-avail nitong deferment option hanggang March 15, 2027. Once that date passes, the window completely closes. So may strict deadline talaga. Paano kung kumuha sila ng deferment? Ibig sabihin ba nun, pwede na silang mag-relax at ipagpapabukas muna ang problema? Definitely not. Kapag pinili ng isang developer ang deferment, they are placed on a very tight mandatory compliance clock. Ang rule ay kailangan nilang isumite ang CRLS ng kanilang socialized housing project, kasama na ang accreditation at utilization nito sa loob ng 1 taon or sa loob ng unang kalahati ng completion period ng kanilang main project. The critical phrase here is whichever is earlier. Linawin natin yan dahil medyo tricky yung part na yan. Kung meron akong main condo project na aabutin ng 4 na taon bago matapos, ang kalahati nun ay 2 taon. Pero dahil ang rule ay whichever is earlier, ibig sabihin ba hindi ko pwedeng gamitin yung 2 years, kailangan ko pa ring tapusin at isumite yung compliance ko within 1 year? Exactly, Rex. Because 1 year is earlier than 2 years. The rule is designed to ensure that the socialized housing component is prioritized and completed way ahead of the luxury or middle-income project. Furthermore, may catch din pagdating sa pagpili ng paraan ng compliance, di ba? Oo, kapag nag-avail ka na ng deferment at nag-commit ka sa isang specific mode. Let's say sinabi mong magpapatay ka ng actual na bahay. Hindi mo na pwedeng bawiin yon at sabihing sa escrow na lang pala ako dadaan. Lock-in na yon. Although, the rules do provide a slight flexibility. Pinapayagan silang baguhin ang lokasyon ng pabahay nila pero dapat gawin nila ito sa loob ng unang 6 na buwan mula nang ma-issue ang kanilang conditional license to sell. Ang higpit talaga ng timelines. Parang bawat galaw nila, nakaorasan. Pero para maging patas tayo sa analysis natin, meron din namang ibinigay na konting breathing room o reprieve ang DHSUSD. Hindi naman nila gustong tuluyang ipasara ang lahat ng developers at mag-freeze ang ekonomiya. Ayon sa memo, na-extend ang deadline para sa substitution application hanggang July 15, 2026. At ang mas malaking balita para sa mga developers na nagpapanik, yung mga mabigat na administrative sanctions tulad ng cease and desist orders, pati na ang pag-suspend o pag-cancel ng license to sell nila dahil sa past non-compliance, ay nakasuspend din pansamantala hanggang sa parehong petsa na July 15, 2026. That is a very calculated move by the DHSUD. They are offering a temporary amnesty of sorts on the operational shutdown, giving the industry time to transition to the undiscounted rates. However, there is a massive caveat that you need to understand. While the suspension of licenses is paused, explicitly stated sa memo na ang mga monetary fines o multa ay immediately executory. Ibig sabihin, kailangan pa ring bayaran agad ang mga penalties. The government is effectively saying, we won't shut your business down today to give you time to adjust. But you still broke the rules in the past, so you still have to pay the fine right now.
nananatili ang ngipin ng batas. Siyempre, all their appeal rights and legal remedies are preserved, but the financial penalty is immediate. Napakagandang synthesis niyan. Kung titingnan natin mula sa itaas ang buong pangyayari, itong Memorandum Circular 2026-004 ay hindi lang basta isang bagong bureaucratic hurdle na kailangang talunin ng mga developers. Ito ay ang direktang resulta ng isang ahensya na itinatamaa ang kanilang sariling sistema matapos silang sitahin ng Department of Justice. Ibinabalik nila ang kapangyarihan ng batas at tinatanggal ang mga discounts na hindi naman dumaan sa Kongreso. Ibinabalik nila sa 15% at 5% ang requirement para makatulong sa mga nangangailangan ng pabahay, habang naglalagay ng mga mekanismo tulad ng phased escrow at conditional license to sell para bigyan ng makatarungan transition ang mga negosyo. It's a perfect case study of how structural corrections happen in government. Hindi pwedeng idaan sa administratibong convenience ang mga patakaran may kinalaman sa kapakanan ng publiko. For anyone following the real estate sector, understanding this dynamic is crucial. Pinoprotektahan ng pulisiyang ito ang mga pondo na dapat sana ay nakaalaan para sa mga marginalized sectors, while enforcing strict measurable milestones on the developers before they can profit from their high-end projects. At para sa ating lahat, isa itong matinding paalala na hindi lahat ng sinusunod na rules ngayon ay absoluto. Minsan, kailangan lang ng isang DOJ opinion para mabaliktad ang lahat. Kaya bago natin tapusin itong masinsinang pag-aaral natin, gusto kong iwanan ka ng isang kaisipan na pwede mong pagnilayan. Kung ganito kadali palang mabago at madiskarte ng isang administrative body ang isang batas na ginawa mismo ng Kongreso na nagdulot ng pagkawala ng napakalaking potensyal na pondo para sa pabahay sa loob ng ilang taon at kinailangan paabuti ng 2026 para ibalik sa tama. Ano pa kayang ibang mga patakaran, regulasyon o department memos sa real estate at iba pang malalaking industriya natin ngayon ang posibleng operating on borrowed legal time? May mga iba pa kaya tayong rules na sinusunod ngayon na butas pala talaga sa batas at naghihintay lang sitahin? That is exactly the kind of critical thinking we want to foster. Always look beneath the surface of the regulations you encounter. Maraming salamat sa napakagandang diskusyon na ito, Rixel. And to you, our listener, thank you for joining us in unpacking these complex mechanics. Ako si Rixel, reminding you to always question the status quo. At ako naman si Rex. Salamat sa pagsama sa aming kapehan at sa deep dive na ito. Patuloy lang tayong maging curious at mapanuri para lagi tayong well-informed. Hanggang sa susunod nating pag-uusip pa.